Tayo po'y manalangin. Opo, dakila't mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa sa kabagan, sa paunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain natapos na tiki sa patuloy pagkilos sa aming kalagitnaan sa iyong santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabaga mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay ikaw po maglagay na makatagal na dapat bigkasin. Ikaw po akin na asahan po kasampang unawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kami samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Parents in the Lord, sa ating pong beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa ating beloved Albastat Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan, palagi nating alalahanin ang kanilang mga turot aral, mga alaala na iniwan sa atin, at ako po'y nagpabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating time of refreshing. Time of refreshing sa Tagalog ang ibig sabihin, panahon ng kaginhawahan. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Acts chapter 3, verse 19. Repent ye, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. The book of the prophet Jeremiah, chapter 18, verse 10. If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. God bless you po. Kindly po sa Tagalog. Ang mga Gawa Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga panguwi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Dito po sa Jeremias Kapitulo 18 at talatay 10. Kung gumawa ka ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinasabing pakikinabangan nila. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak. Isang malakas na palakpak at may galak at may saya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating mabait na Diyos sa langit ang magpala ng kanyang banal na salita. Time of refreshing o panahon ng kaginhawahan. Ito mga minamahal ang inaasahan ng maraming tao ngayon. Sabihin natin buong mundo na naniniwalang merong sinasabing celebration of Christmas and coming New Year. Time of refreshing ang kanilang inaasahan, ibig sabihin panahon ng kaginhawahan. Kaya nga mga minamahal, ang inaasahan ng tao sa salibutan, sinasabing dumarating sa maiksing panahon lamang. Pagkatanggap ng bonus, pagkatanggap ng 13-month pay, mga minamahal, tapos na ang panahon ng kaginhawahan. Hanggang doon na lamang, mga minamahal, at ang panahon ng kaginhawahan sa tao sa salibutan, mga minamahal, maikling panahon at pangsamantala. Hindi magpakailanman, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, merong sinasabing time of refreshing o panahon ng kaginhawahan. Ang sabi, ito ay dumarating mula sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, merong requirements, mga minamahal. Time of refreshing will not come
kung hindi tayo mag-comply sa sinasabing requirements ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa requirements, magagsisi kayo at magbalik loob upang magapawi ang inyong makasalanan kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Kaya unang bagay na dapat unawain ng tao, bakit siya ay nasa kahirapan? Bakit siya nasa karamdaman? Sabi ng ating nabasa, dahil siya ay nasa kasalanan, para dumating ang panahon ng kaginhawahan, ang sabi, kailangan niyang magsisi. At sa kanyang pagsisisi, kinakailangang manumbalik siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Diyos mismo nagsasabi, sinasabi niya mga minamahal, kung tayo wala sa Diyos, wala tayong magagawa. Kapag tayo hiwalay sa Diyos, kagaya ng punong hiwalay sa sanga, hindi siya pwedeng magmalaki, mga minamahal. Kahit hitik pa siya ng bunga at siya, mga minamahal, ay mayabong ang kanyang dahon, kapag siya'y nahiwalay sa puno, darating ang panahon, yung kanyang pagiging fresh ay mawawala, siya ay matutuyo at malalanta. Ganon din ang katotohanan, mga minamahal. Sinasabing this is the fact na dapat nating unawain, mga minamahal, katotohanan dapat nating unawain kapag ikaw ay mala sa mahal na Panginoon. Hindi ka nanumbalik. Hindi dadating sa iyo ang panahon ng kaginawan kahit ano pang gawin mo. Pero sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nangako ng panahon ng kaginhawahan. Mga bagay na pakikinabangan ng taong maglilingkod sa Kanya. Pero sabi ng ating babasahin, as supporting verse, Jeremiah chapter 18, verse 10, mga minamahal, anong sinasabi? Kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsasabing pakikinabangan nila. Sa makatuwid may kabutihan na sinasabing Diyos na pakikinabangan ng bawat taong naglilingkod sa Kanya. Nanarasan natin yan, mga minamahal. Kaya nga, paulit-ulit nating sinasabi, hindi lang tayo 10 taon sa mahal na Panginoon. Hindi lamang 1 dekada, mga minamahal. Tayong mga Kristiyano, naghihintay na lamang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yung sinasabing kabutihang pakikinabangan natin, mahabang panahon na pinakikinabangan natin, mga minamahal. Mula sa kagalingan ng ating karamdaman, mula sa katugunan ng ating mga panalangin, kagaya ng mga napakinggan nating nagpapatotoo, mga minamahal. Mula sa kahirapan ng ating buhay, ating mahal na kapatid na hindi niya alam paano pag-aaralin yung kanyang mga anak. Yung kanyang mga anak ay nagmamakaawa kahit vocational na lamang. Sana sila'y makatungtong, makapag-aral, magkaroon ng kinabukasan. Yung ama, hindi alam ano ang kanyang gagawin. Datapwat, sila'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, sabi niya, nagpapatotoo siya. Lahat ng kanyang anak pinagpala, nakagraduate, nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang hanap buhay. And that is the time of pressing before the sight of God. Ang sabi ng ating nabasa, ipinangako ito ng Diyos. Isang bagay na ating pakikinabangan, subalit kung tayo daw ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Diyos, hindi sundin ang kanyang tinig. Ang sabi, pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing, pakikinabangan nila. Sa makatuwid, kahit nasa atin na yan, pag naging mali ang ating lakad, mga minamahal, na wala tayo sa mga turong iniwan ng ating beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan, mga turong ipinagpapatuloy at paulit-ulit nating napapakinggan mula sa pangaral ng mga beloved children ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pag nawala tayo dyan, mga minamahal, mawawala na rin ang sinasabing kaginhawahan, panahon ng kaginhawahang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin yung sinasabing refreshing words. Refreshing words, ang ibig sabihin, mga minamahal, nakakapanibagong salita o kaginhawahang salita. Yun ang ating kailangan. Sa salibutan kasi, maraming salita. Sa salibutan, maraming pangako. Lalo na pag dumatating lang halalan, mga minamahal. Pero salitang
hindi mo naman pakikinabangan. Ikaw ang pakikinabangan nila. Pero yung panibagong salita o salitang kaginhawahang salita na nanggagaling sa Diyos, mga minamahal, pag nasa iyo yan, nasa puso mo yan, pinag-ingatan mo yan, tinuring mong kayamanan, ang salita na yan ay sinasabing refreshing words, mga salitang ikaw mismo na nag-ingap ang siyang makikinabang. Kindly po. The book of Proverbs, chapter 4, verse 10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. The first book of Kings, chapter 17, verse 11. And as he was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Verse 14, For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Verse 16, And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. Dito po sa Kawikaan, Kabanata 4, ang talata ay Gis, Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. At dito po sa aklat ng mga... Verse 4. Kindly, beloved brother Perdi. Jump tayo sa verse 4, after verse 3, then verse 4. Verse 4. The same chapter. Chapter 4, Kawikaan, chapter 4, verse 4. Kawikaan chapter 4, verse 4. Ito po ang sinasaad, mga minamahal. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Amen. At dito po sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 17, ang talata ay 11, 14 at 16. At nang siya yumayaw upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, Dalhan mo ako, isinusumamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At dito po sa 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang bangan ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At dito po sa 16, ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ng bangan ng langis man ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Time of refreshing, kinakailangan makapag-comply tayo sa requirements ng mahal na Panginoon. At ang kailangan natin dito, ang sinasabing refreshing words o nakapapanibagong salita o mga kaginhawahang salita na nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, Kawikaan, chapter 4, verse 10, Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking sinasabi. Pag nadinig mo ang salita ng Diyos, sabi ng ating nabasa, tanggapin mo. Huwag mong tatanggihan, tanggapin mo. Huwag mong pipiliin ang gusto mong gawin mo kung anong sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Kapalit nito, mga minamahal, darating ang sinasabing time of refreshing, sabi ng ating kasunod na babasahin, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Doon lalawig ang taon ng iyong buhay. Doon hahabag iyong buhay. At ang lahat ng yan ay napatunayan na natin, mga minamahal. Ako way back 1989, mga minamahal, dapat nasa ilalim na ako ng lupa sa aking karamdamang ketong. Pero 35 years, mahigit na ang lumipas, mga minamahal, andito pa rin akong nakatayo, nagsasalita sa inyong harapan, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Perez Andalon. Hindi lamang ako, kundi kayo rin na nandyan, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kung ang salita ng Diyos ay ating tatanggapin, ang sabi,
may kaugnayan pala ito sa kadagdagan ng taon ng ating buhay. Ang sabi ng verse 4, tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Para mabuhay ka, kung meron kang pipigilan, pigilan mo sa iyong puso. Ang sabi ng ating nabasa, ang salita ng Diyos. At kung meron kang didinggin, ang didinggin mo, hindi ang sinasabi ng kapitbahay mo, hindi sinasabi ng ninong at ninang mo, hindi yung sinasabi ng mga kilala mo, kundi ang sabi, kung meron kang didinggin, dinggin mo ang utos ng ating pinakamamahal na Jesucristo at ikaw ay mabubuhay. Darating sa iyo ang panahon ng kaginhawahan dahil ang nasa iyo ang sinasabing refreshing words. Salita ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay. Kaya bilasan natin ang kasaysayan ni Elias, mga minamahal. Si Elias ay nasa lugar na kung saan nagkaroon ng kagutuman. Sabi ng ating mahal na Panginoon, manatili ka sa iyong kalagayan. Salita ng Diyos yun. Manatili ka dyan sa iyong lugar, sa iyong kalagayan, at ako'y magpapadala ng uwak para pakainin ka at ikaw ay iinom sa batis. Isipin niyo ang salita ng Diyos kay Elijah. Huwag siyang aalis samantalang sa kanyang kalagayan ay taggutom, mga minamahal. Uwak ang magpapakain sa kanya, saan siya iinom? Sa batis lamang. Yung salita na yon ng ating mahal na Panginoon, hindi pinag-alilangan ni Elias, kundi iningatan niya sa kanyang puso, dinig niya, mga minamahal. Kaya naman, sa kagutuman, humahaba pa ang kanyang buhay. Hanggang humaba ang kahirapan, wala nang maiinom na tubig sa batis, wala na ring uwak na darating para dalan siya ng tinapay, mga minamahal. Muling nagsalita ang ating mahal na Panginoon kay Elias. Muling nang narinig ang salita ng Diyos. Ang sabi, Elias, umalis ka na dyan. Pumunta ka sa Serapta. At doon ay meron kang makikitang isang babaeng bao na magluluto ng tinapay. Sabihin mo sa kanya, sabi ng Panginoon, pakainin ka. Tagutom yun, mga minamahal. Yung salita ng Diyos, iningatan ni Elias sa kanyang puso, dinilig niya ang utos ng mahal na Panginoon. Mula sa lugar niya na wala ng uwak na darating, wala na ring tubig sa sapang inumin, siya ay muling naglakbay at natuklasan niya sa kanyang pinuntahan, nakita niya ang babaeng bao. Ang sabi niya, babae, pakainin mo ako ng tinapay. Ang sabi ng babae, Panginoon, buhay ang Panginoon. Alam mo na wala na akong tinapay. Ito'y konting harina na lamang at konting langis na aking lulutuin. Kaya ako namumulot ng patpat dahil pagkatapos kong lutuin ito, kakainin ko at ng aking anak at kami maghihintay na lamang ng kamatayan. Yun ang narinig niya sa babae. Pero si Elias, pinangahawakan niya ang utos ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi niya sa babae, gawin mo ang gusto mong gawin. Ang ibig sabihin, kung gusto mo lutuin yan, eh lulutuin mo. At pagkatapos maghintay ka ng kamatayan, pero bago mo gawin, ang gusto mong gawin, gawin mo muna ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, pakainin mo muna ako. So, 2 tao na ang involved sa salita ng Diyos. Si Elias na propeta, at yung babaeng maghihintay ng kamatayan pagkatapos kumain ng konting tinapay. 2 silang involved sa salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil sa kanilang pagsunod, dumating ang sinasabing time of refreshing dahil meron silang refreshing words. Yung salita ng Diyos, pinanghawakan nila. Pareho silang sumunod. Ang ginawa ng babae, niluto ang konting harina at ginamit ang konting langis, mga minamahal, ibinigay niya kay Elias. Nagtataka siya, dapat wala na siyang kakainin. Pero bakit pagpasok ng kanyang kamay sa gusi ng harina, may nakukuha siyang harina? Sabi ng ating nabasa, humaba pa ang panahon ng taggutom. Ang harina ay hindi naubos. Ang langis ay hindi naubos. Si Elias ay nakakain. Ang babae nakakain. Dahil may refreshing word silang salita ng Diyos na parehong sinunod, mga minamahal, dumating sa kanila pareho ang panahon ng kaginhawahan.
Naintindihan natin yon? Naintindihan natin. O, dapat pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 16, ang gusin ng harina ay hindi nakulangan o ang bangan ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang salita sa mamagitan ni Elias. Ang ibig sabihin, yung refreshing words, mga minamahal, may kaugnayan pala yan sa sinasabing time of refreshing. Pag ang dumating sa'yo ay salita ng Diyos, parang mahirap gawin, parang mahirap unawain, mga minamahal, pero pag ginawa mo, ang kapalit nito ay panahon ng kaginhawahan para sa'yo. Minsan kasi meron tayong sariling sinusunod. Sabi ng isa kong kasama, wag ka muna mag-aalis, magliligpit muna tayo. Ang ginawa nung pinagsabihan, maraming liligpitin, umalis. Nagmamadali siya. Hindi niya pinahawakan yung salita. Pag alis niya, merong malaking truck sa harapan niya, merong malaking truck sa likod niya, nawala ng preno, pinigpit siya. Angat ang hood, pipi ang likod. Nagmamadaling umuwi, lalong hindi nakauwi, nagkaroon pa ng problema sa sakyan. Naintindihan nyo? Kasi yung refreshing word, yung salita, kahit na yan ay utos, gawin mo. Gawin mo muna. Parang mahirap sa'yo. Hindi, mapupuyat kasi ako, uwi na ako. Lalo ka. Pag may nangyari sa'yo, lalo kang puyat. Wala ka ng tulog, may problema ka pa. Pero pag salita yan ng Diyos, mga minamahal, salita ng Diyos, at ang gagawin mo ay para sa mahal na Panginoon. Gawin mo yan, may tulog, walang tulog, may pahinga, walang pahinga, makikita mo, darating sa'yo ang tinatawag na panahon ng kaginhawa. Wala kang pahinga, wala kang tulog, pero magtataka ka, malakas ang iyong katawan, masigla ang iyong katawan, intact ka, labas mo intact, wala kang problema, kinabukasan, umaga na naman, wala kang tulog, masaya ka kasi wala kang problema. Naintindihan natin. Kaya si Elias, mga minamahal, pinanghawakan yung sinasabing refreshing words. Ganon din yung babaeng bao, hindi sila nagtalong dalawa, mga minamahal. Kung anong sinasabi ng Diyos sa bibig ng propeta, yun ang ginawa ng babae. Kung ano man ang sinabi ng Diyos sa propeta, yun ang ginawa ng propeta. Lahat silang dalawa, pati ang anak ng babaeng bao, dumating sa kanila ang panahon ng kaginhawahan. Sa ating buhay, ganun din. Anong sinabi ng mahal na Panginoon sa ating beloved, Honorable Perez Andalon? Mahirap na bagay, mangaral, mag-ayuno, manalangin, wala lahat. Ang meron lang ang sinasabing refreshing words galing sa ating mahal na Panginoon. Tanging kayamanang iningatan sa puso ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Tanging kayamanang pinalagan, binigyan ng importansya, ipinangalan sa panahon ng di ka panaunan, sa maraming taon, konting tao, ipinangalan ng salita. At lahat ng nakapakinig ng salita, tayo ngayon ang magsasabing tayong nakapakinig at sumunod din ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, may napakinggan ako, sabi niya, gusto ko nang huminto, napapagod na ako. Diba? Yung salitang gusto mo nang huminto, napapagod ka na, yan ang hinaabangan ni Satanas. Hindi yan refreshing words, mga minamahal. Ang tawag dyan, deteriorating words. Ibig sabihin, pupuksain ka niyan, i-deteriorate ang iyong sinasabing spiritual condition sa harap ng ating mahal na Panginoon. Basta sinabi mong pagod ka lang, ang ibig sabihin, ayaw mo lang maglingkod sa Diyos. Napapagod na ako, ayaw ko na maglingkod sa Diyos. Magtatrabaho na lang ako, total graduate na ako. Ibang klaseng pangarap, mga minamahal. Dapat ang sasabihin natin salamat sa mahal na Panginoon. Sa kabila ng kakulangan ng lahat ng bagay, ang Diyos ang nagpuno. Eto na ako ngayon. Patuloy akong magpapagamit para sa mahal na Panginoon at ang aking pagpapagamit ay magiging buhay na patotoo sa lahat na sa dati kong kalagayan na nahihirapan pag nakita ako nakatayo at palaging niluwalhati ang pangalan ng Diyos. Sila rin ay magpapatuloy.
Ngayon, pag huminto ka, nakita ng mga kasama mo, o di lahat kayo, hindi na kayo tagalangit. Yan ang inaabangan ng kaaway ng Diyos. Kaya kapatid sa pananalita, dapat ang sasabihin natin, refreshing words, mga minamahal. Salitang magbibigay walhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag napagod ka, ang tanong, pag hinto mo ba sa paglilingkod sa Diyos, magpapahinga ka na? Sino may sabi sa inyo, magpapahinga ka na? Pag huminto ka sa paglilingkod sa Diyos at napagod ka sa tungkulin mo, magsisimula ang panibagong kalbaryo ng buhay mo. Nakalagay sa banal na kasulatan. Di ba sabi ng ating nabasa? Jeremiah 18:10, gawin yung memory verse yan. Siya nagsasabing napapagod na. Babawiin ng Diyos ang sinabi niyang bagay na iyong pakikinabangan pag pinabayaan mo siya. May sinasabi ang Diyos, bagay na iyong pakikinabangan, sa'yo yan. Sinasabing time of refreshing mula sa panahong ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo'y tumanda pa, kayo'y tumanda pa, abutan yung edad namin. Wala na kami, nandyan pa rin kayo. Ang nasa inyo, panahon ng kaginhawahan, habang ang refreshing word ay nanatilit iningatan sa inyong mga puso. Pero pag sinabi niyong pagod na kayo, yan ang salitang sabihin natin nakakadismay ang pakinggan. Lalo na pag nagpapatuto tayo, napagod na ako. Gusto ko na sanang huminto. Ay, hindi dapat sabihin. Para sa akin. Kasi kung ating mahal na magulang sa Panginoon nagsabing napagod na sila, ay hindi tayo nagkita-kita rito. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, walang salitang pagod. Hinahalap kung ano ang kalooban ng Diyos. Iyon ang ginagawa, iyon ang pinangangaral. Kaya tayo, nagkita-kita tayo. Dito, pinagpala tayo ng marapan. Ang nasa atin, what we have now, is the time of refreshing. Yan ang meron tayo. Kaya pagkatapos ng refreshing words, mga minamahal, para ma-maintain natin ang time of refreshing, ang kailangan natin sinasabing a refreshing change. A refreshing change, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, ay isang nakakapreskong pagbabago o isang maginhawang pagbabago. Refreshing, nakakapresko. Refreshing, kaginhawahan. O, sabihin natin, isang kaginhawahang pagbabago o isang nakakapreskong pagbabago, a refreshing change. Kanya po. The book of the prophet Isaiah, chapter 43. Chapter 43, the following verses 19, 25, and 4. Verse 19. Behold, I will do you a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Verse 25. I, even I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Verse 4. Since thou wast precious in my sight, thou wast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. God bless po. Kailis Tagalog. Dito po sa Isaiah 53, versikulo 19, 25 at 4. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yung ilalabas. Hindi ba ganyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Dito po sa 25. Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalansang. Alang-alang sa akin at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Dito po sa 4. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa akin. Paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ang pinakabayan na pinakatubos sa iyong buhay. Amen. Palakpakan natin na isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung merong sinasabing na time of refreshing, ibinigay ng mahal na Panginoon, ipalakpak natin ng may saya at galak ang ating mga kamay. Lahat tayo sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. A refreshing change, ibig sabihin isang maginhawang pagbabago o isang nakakapreskong pagbabago. Bakit sinasabi itong a refreshing change, mga minamahal?
Sabi ng ating nabasa sa verse 19, narito ako ay gagawa ng bagong bagay. Kaya pala sinabing a refreshing change, mga minamahal, isang bagong bagay na ang gagawa mismo ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin yan. Refreshing change, ang sabi, ang Diyos mismo ang nagsasabi, gagawa siya ng isang bagong bagay. Anong bagong bagay na gagawin ng Diyos para sa iyo? Para sa ating lahat? Ang sabi ng verse 25, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Palakpakan muna natin uli ang ating mahal na Panginoon. Yun pala sinasabing bagong bagay. Nung wala pa tayo rito, walang ginagawa ang Diyos para sa atin. Dahil hindi naman natin kilala ang tunay na Diyos. Ang alam natin kung sino ang Diyos nang tayo isinilang, ipinakilala ng ating magulang, yan ang ating Diyos. Kaya nung makilala natin ang tunay na Diyos, sinamba natin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, ang Diyos na ito ang gumawa ng bagong bagay. Anong ginawa niyang bagong bagay? Ang sabi, pinawi ang ating pagsalangsang alang-alang sa Kanya at hindi na aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. Yung mga ating pagsalangsang noon, karamihan sa atin, hindi naman naniwala sa Jesus Miracle Crusade, sinasalangsang pa nga natin. Karamihan sa atin, hindi naniwala ang Diyos Espiritu, kagaya ko. Makipagdebate pa ako during my college time, mga minamahal. Dala nila lahat ang banal na kasulatan nila sa aking salita lang. Kaya kong patunayan, ang rebulto, yun ang Diyos. Bakit? Sa buhay namin, mahimala eh. Meron kaming rebulto. Bumagsak. Nagkadurog-durog. Tinapo ko sa silong ng bahay namin. Pagdating ng alas 2 na madaling araw, nagkaroon ng sunog sa ilalim ng bahay namin. Nagsigawan ng kapitbahay. Nung puntahan ko yung rebulto, naku, yung Diyos namin nagalit. Binuo ko ulit. May Diyos na naman kami. Hindi ba pagsalangsang yan? Nung ako'y nag-aaral sa EPU, gusto ko makagraduate. Kaya pinanata ko, bago ko uuwi, papasok muna ako sa chapel, mga minamahal. Sarado ng chapel, ako tagabukas ng chapel. Pagbukas ko ng chapel, yung rebulto doon, suminag sa akin. Tuwan-tuwa ako, gagraduate na ako nito. Isipin mo yung rebulto, binabasbasan ako. At tuwan-tuwa ako. Kaya, kung makipagdebate ka sa akin, dala mo lahat ng banal na kasulatan, meron akong sasabihin sa iyo, wala akong dala. Sabi ko sa mga klase ko, doon tayo sa plaza, magdebate tayo ron. Walang lumaban sa akin, nagalit lahat sa akin, tagapagturo ko pa naman sila ng math. Iniwanan ako ng mga klase ko, mga minamahal. Ano nangyari? Gumraduate naman ako. Di lalo ako naniwala, totoo yung Diyos ng nanay ko. Yun ang pinakalala ng nanay ko, lalo ako naniwala. Pagka-graduate ko, nakaketong ako, tinawagan ko ulit yung Diyos ng nanay ko. Wala na, hindi na sumasagot, mga minamahal. Wala nang nagawa yung Diyos. Di ba pagsalangsang yan? Yun ang aking Diyos eh. Pero na ako'y magpapakamatay na, ang tunay na Diyos, tinawag ako, sabi ng ating nabasa, kinalimutan ang aking pagsalangsang. Hindi niya na sila alang pa ang aking mga kasalanan, pinatawad na ng tunay na Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Iyan ang bagong bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sa buhay nyo, sinasabing a refreshing change, mga minamahal. At maliban dyan, sabi ng verse 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Isipin nyo, a refreshing change. Ang sabi, tayo raw ngayon, na dating makasalanan, walang pag-asa sa langit, taga-impyerno. Sabi ng ating nabasa, ngayon daw, mahalaga na tayo, kagalang-galang pa, iniibig pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Isipin nyo, sarap ng Diyos, tayo pala kagalang-galang. Another memory verse, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalang-galang at aking iniibig. Respectable pala tayo. Honorable sa harap ng ating mahal na Panginoon. Iniibig ka na ng Diyos, kagalang-galang ka pa, mahalaga ka pa sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan, a refreshing change. Sino naman na magbibigay ng karangalan sa iyo?
Sino naman ang gagalang sa'yo? Nung pala ang Diyos na makapangyarihang pumili sa'yo ay nagbibigay galang sa'yo. Kagalang-galang tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo kagalang-galang, mahalaga sa Panginoon ng Diyos, at tayo iniibig ng Diyos, ano ang kanyang gagawin? A refreshing change, sabi ng ating babasahin, ako, ang sabi, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa inyo at ng bayan na pinakatubos sa inyong buhay. Naintindihan natin yung last phrase na ating nabasa? Ang sabi, magbibigay ako ng taong pinakatubos sa inyo at ng bayang pinakatubos sa inyong buhay. Ang ibig sabihin, kung may darating na pandemic, ang pandemic hindi para sa iyo. May kapalit ka para sa kanila yon na hindi naglilingkod sa Diyos. Kung madidisgrasya ka, may kapalit. Hindi ka madidisgrasya. Sila nakapalit ang madidisgrasya. Ikaw na iniibig, kagalang-galang sa harap ng Diyos, iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Ako, naranasan ko na yan, mga minamahal. Sa LX, aarangkada na ako, mayroong 22-wheeler, mga minamahal, aarangkada na ako. Kaso inunahan ako ng gray na Vios, mga minamahal. Pag arangkada niya, inabot siya ng truck, bagong-bago pa naman. At sinuyod siya. Kaya yung driver, pipi dun sa loob, mga minamahal. Bagong-bago yung sasakyan, nandun siya sa loob, nakaganon siya. Inabot siya ng truck. Samantalang ako sana ang gagawa nun. Kung hindi niya ako inunahan, di ako nandun. Sabi ng banal na kasulatan, kagalang-galang ka sa harap ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, kaya magbibigay siya ng tao't bayan na pinakapalit sa iyong buhay. Hindi ka madidisgrasya. Bibigyan ka ng kapalit ng mahal na Panginoon. Ang tawag dyan, a refreshing change. Ibig sabihin, isang kaginhawahan o nakakapreskong pagbabago sapagkat ang gagawa nito sa buhay mo ay walang iba ang ating Diyos na pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal Peso Kristo. And finally, meron tayong sinasabing spiritual refreshment. Spiritual refreshment, ang ibig sabihin, spiritual na kaginhawahan. Yun kasi ang kabuuan ng sinasabing time of refreshing. Kung ikaw ay nasa kaginhawahan, panahon ng kaginhawahan, wala ka namang spiritual refreshment, ang spiritual mo naman ay patay, walang buhay, walang kwenta ang kaginhawahan. Ang panahon ng kaginhawahan ay nagiging mahalaga if you have what we call spiritual refreshment. Ano spiritual refreshment? Last verse, kindly po, maghanda ating malugtog, mga magpawid. The book of the prophet Isaiah chapter 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanata 40, ang talata ay 31. Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay mga bagbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga anghihina. Amen. Palakpakan natin ng sabay-sabay ang ating malapen. Nasa last verse na po tayo, mga minamahal. Pumalakpak tayo ng masayang palakpak. Palakpak na abot sa langit. Ang lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. And finally, we are now in spiritual refreshment. Sinasabing spiritual na kaginhawahan. Ito ang kabuuan ng sinasabing time of refreshing o sinasabing panahon ng kaginhawahan. Sabi ng ating nabasa, sila naghihintay sa Panginoon. Yung palang tinatawag na spiritual refreshment, kinakailangang maghintay ka sa Panginoon. Dahil ang biyaya, baguhan ka ngayon, hindi mo agad matatanggap yan. Although meron sinasabing instant healing, ako instant healing, aking karamdaman. Pumunta ako rito may ketong, umuwi na ako walang ketong. Pero hindi lang yun ang biyaya ng Diyos, mga minamahal. Sa buhay mo, marami pang karamdaman darating. Pag hindi mo hinintay ang Panginoon at sinabi mong napagod ka na, wala kang itinanim, wala kang aanihin. Naintindihan natin.
Meron akong kapitbahay, operation manager, mga minamahal ng security guard, ng security agency. Dinala ko sa gawain natin. Hindi pa tapos ang gawain, after solemn, nagpabautismo na. Pagbautismo, tuwa-tuwa siya. Actually kasi, yung kanya asawa nasa Saudi. Nasa Saudi. At yung araw na yon, pinadala siya ng pera para pumunta sa hospital. Bakit? Kasi masakit ang batok niya, mataas ang blood pressure niya. At yung kanyang paang kanan ay namamanhid at may tumutusok-tusok, pati yung kanang kamay niya, mga minamahal. Yun ngayon ang plano niya, pupunta siya sa hospital. Eksakto, paglabas ko ng gate, magkapit bahay kasi kami. Paglabas ko ng gate, Brad, meron akong lakad. Saan ang lakad mo? Doon sa gawain namin, baka gusto mong sumama. Ano ba meron doon? Oh, yan ang panahon. Para tayo magpatotoo, tama-tama, yung asawa ko. Pinapupunta ako sa ospital, pinadala akong pera. Ito, kausapin mo, kinausap ko yung asawa niya. Ang oras pa kayo dyan? Mabilis lang naman. Mula alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon. Kaso hindi tayo sanay sa ganun eh. Umuwi siya alas 7 na ng gabi. Pero, tuwa-tuwa naman, nakatanggap din ng instant healing mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong instant healing, mga minamahal. Pero hindi ibig sabihin ng instant healing, tapos na ang buhay Kristiyano mo. Instant healing, gradual healing, instant katugunan sa panalangin, ang lahat ng yan ay bahagi lang ng iyong pagiging Kristiyano sa lupang ito. Hindi pa katapusan. Magpatuloy ka para magkaroon ka ng sinasabing spiritual refreshment. Kaya sabi ng ating nabasa, sila naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Anong lakas? Sila'y papailang lang ng mga may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. O, nasan ngayon yung sinasabing word, pagod na ako? Wala naman pala sa banal na kasulatan yun. Pag hinintay mo ang Panginoon at meron kang spiritual refreshment, ang sabi, Diyos mismo ang magpapalakas sa iyo na para kang agila, lalakad ka, tatakbo ka, hindi ka mapapagod, hindi ka manghihina, dahil meron kang spiritual refreshment at meron kang tinatawag na time of refreshing. Nasa iyo na spiritual refreshment, nasa iyo pa ang time of refreshing, tinatawag na time of refreshing o panahon ng kaginhawahan. Ang ibig sabihin niyan, sa lupa pa lang, meron kang tinatawag na kaginhawahan sa langit. Sa lupa pa lang, sigurado mo nang ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo. Mga dala niyong bisita, baka gusto nilang guminhawa ang kanilang buhay. Huwag niyo asahan na inyong 13-month pay. Huwag niyo asahan yung bonus niyo. Isang sakit lang, wala na yung 13-month pay at bonus niyo. Pero pag ang Diyos ang inasahan niyo, panahon ng kaginhawahan, spiritual na kaginhawahan, nasa iyo yan mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Makasama niyong baguhan, left and right wings, nasa ilalim, mga nasa garahe, sa harap at sa likod, puntahan niyo sila habang tayo umaawit, hihintayin natin sila sa harapan. Tayo po umawit. Hallelujah. Sa Ako magtitiwala sa biyayang hatapan. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naman siya tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan tumaramay. Ulitin po natin ang persistensya. Sa Panginoong Yesus, ako'y Sa nagtitiwala. Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Sa biyaya Sa ng kapal. biyayang at kapal. Buhay ko ay may kalinga. Buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at Sa
kalabihan. Ang daigdig ay para sa iyo pinapasa. Sa'yo'y binabasa. Alalahanin mo sana. Mo sa Minamahal ka niya. minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat. Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya at tapat. Biyaya niya tapat. Sa buhay ko'y sapat. Di man Di tayo nakapagdapat. Tayo'y niligtas. ako ay niligtas. Ang pangako niya. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay Ang tapat. Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya at tapat. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man tayo karapat-dapat. Hallelujah. Karapat-dapat na ako ay niligtas. Hallelujah. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat. Panginoon ay tapat kailanman. Alalahanin mo sana. Hallelujah. O sana Minamahal ka niya. minamahal ka niya. Ang Panginoon ay Ang tapat. Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya at tapat. Biyaya niya tapat. Amen, Father. Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Mga iniibig, napakinggan natin ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Lahat tayo nakaranas ng kaginhawaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Simula ng ating mapakinggan ang pangaral ng propeta ng Diyos, lahat tayo nakamtan natin ang lahat ng mga pagkapalang physical, material at spiritual na kapalan at kapagmana pa ng buhay ng walang hanggan. Kaya yung salita ng Diyos na napakinggan natin sa propeta ng ating mahal na Panginoon, panatilihin natin niya hanggang sa kanyang nalapit na pagkabalik, mga hinibig ko. At patuloy natin makakamtan yung kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Patuloy natin papurihan ang Diyos habang nadadama natin ang banal na presensya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Tulad ng iba, ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon
ating mga iniibig na mga baguhan dito ngayon sa harapan, kung tumutulo man yan luha, patuloy naman na iniibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagay sa ating beloved focus viewers, kung nais siya pong makamtan, yung kaginhawaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, meron pong 4 na susi na kaligtasan. 3 po yung isasagawa sa oras na ito. Unang-una yung faith, pananampalataya. Nasabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya po yung nakuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi pa nakita sinampalataya mo, dyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kailangan sa isang mampalataya naman sa Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Yan po yung una, upang makamtan yung kaginawa na mula sa Diyos, pananampalataya. Pangalawa, yung godly repentance. Nasabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matuwid, wala. So paano tayo maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Pag nagsisi tayo, manibig ito kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo rin dati mong ginagawa na masama. At upang isagawa mo totoong pagsisisi, ganapin niyo po ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyo ang kasalanan at tatanggapin niyo ang karuban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natantaglan yung karamdaman, mabigat na problema sa kasama nalubog sa tubig, pag-ahon mo na iwanan doon lahat, isa ka na born again, siyang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baptismo sa tubig, napakahalaga po yan. Isagawa niyo po yung mamaya after po natin service. At yung pang-apat, andyan sa po ang magbibigay ng pang-apat, baptismo ang kanyang banal espiritu. Wala pong kakayahan ng tao na gumawa nito, kundi ang Diyos lamang magbigay nito. Sabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang espiritu ng Diyos, walang espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pagpapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, nandito ngayon sa harapan, maganda sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyong 2 kamay at mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin ng pagsisisi kasama ng puso sa ating pagsisisi sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi. Kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa punang dalangin ng taong nilang sa namin minamat ganagana Pastor Evangelista Will Almeida and Prophet God, beloved children, mga Panginoon, sa lahat ng aming mga iniibig na tumanggap sa Diyos. Patawarin mo sa nagawang kasalanan at hugasan mo po sa ng kabanal-banal mo dugo na umagos sa Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langitan na ito rin pong simulain na kanilang marubrob na pagliksyon o Diyos and save also their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa 4 na susi na kaligtasan, 2 pa lang isasagawa pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya,
Isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong alis sa lugar na ito na hindi nagpabaptismo, sapagkat pag di po tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos ninyong kasalanan, ayaw niyo gagaling inyong karamdaman, ayaw niyo mawala ang mga problema niyo. So, basta pag iuwi niyo po niya mamaya, isagawa niyo yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, isang tsak na bagay. Pag uwi niyo po mamaya, baon-baon yung kapatawaran, kagalingan, kapayapang, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Asa niyo pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, baptismo kayong banal espiritu ng ating mahal na Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin ang masalangat bilang kayong mga anak sa ating mga pangailangan. Pray for the sick. Ako po binibigay pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hale. Magkaisa pa tayong dumalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, tayo po sumampalataya na sa ating mahal na Panginoon, walang imposible, mga minamahal. Hallelujah. Magsisi po muna tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin namin kagalang-galang ng Malapastor Evangelius, Buldis Radel Meda. Narito po kami sa iyong panalapaan na nagpapakumbaba at nagsisisi, mahal na Panginoon, sa kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa kilang araw ng pagbabalik. Magamit po rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain, pagliligtas ng marami pang kaluluwa. Gawin mo kami ilaw at asin sa libutang ito. Lubos kami pasasalamat sa iyo. Pinagkalubhan mo kami totoong mga magulang sa aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved, mga children, mahal na Panginoon, upang mapangalagaan ang aming pananampalataya, mahal na Panginoon, sa araw ng pagbabalik, mahal na Panginoon, sama-sama kami sa buhay na walang hanggan, patuloy ng kalakasan, mahabag buhay. All beloved children, mahal na Panginoon, lubos mo na yung pinasalamatan upang mapipangaral ang nag-isang ebanghelyo sa buong kinapabaw kung magbabalik lahat yung mga hinirang maipon na padala sa langit sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilihans po natin ating mga salisang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Isip po natin kagalang-galang mga Pastor, Evangelist, Buldis, Brother, Meditant, and Prophet of Loving God, naglihans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatid na mga minamahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, banggitin po natin isa sa mga minamahal. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, obesity, let's believe the master problems, spiritual problems, unbelief and doubts, body being glorified, pride, lust, covetousness, materialism, kasal, demons of poverty, kasal. In the name of Jesus, be healed, be blessed, prophets of sovereign voice, be gone in Jesus' name. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na mga minamahal. Sampalatayan po natin lahat ng ating mga kahilingan. Ito po ay pinagkaloob na ng ating mahal. Palakpakan po natin ating dakilo Diyos mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po sisigaw ng buong lakas ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Galing sa ating mga puso. Pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa dakilang kapangyarihan. Praise the Lord. Mga himala sa ating buhay. Maminaw dyan sa taas. Hindi na po tayo luluksa po dyan. Sisigaw na po na lamang ng malakas na minamahal sa baba. Pwede po tayo lumuksa mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory to God. Thank you so much, there is Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much. There is Jesus. Glory to God. Purihin ang ating mahal. God bless you so much po, minamahal. Praise the Lord. At narito na po tayo sa ating mga announcements, our beloved, ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po with our preacher, with the Brother Rob. At mga minamahal sa ating po mga mahalagang announcement po, mga minamahal, patuloy po ang ating po manalangin. Nagpuputuloy po, mga minamahal, ang ating po live streaming po sa lahat ng mga ating minamahal na kapatiran, sa mga datihan, higit sa lahat sa inyo po sa mga baguhan, at sa ating po mga baguhang webcast viewers na rin po ang ating pong live streaming sa mga araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal, sa pamamagitan po ng YouTube. Tayo po yung napapanood, mga minamahal, sa YouTube, JMCM TV, at sa FB page din po, JMCM Central Live. Sa inyo pong subaybayan, ang ating pong manalangin ang Jesus Workshop, upang kayo po huwag pong mawalay sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Mga noon, ating pong manalangin, this coming Wednesday po, Miyerkules po, magsimula po tayo mula po alas 4 ng hapon hanggang alas 9 po
ng gabi 4 p.m. to 9 p.m. sa Marilao, sa Bulacan Chapel po natin mga minamahal. At sa Friday naman po mga minamahal, ay magsimula po tayo ng alas 6 ng hapon hanggang alas 12 po ng hating gabi sa Marilao Chapel din po natin ng mga ginigulo po mga mahal na kapatiran. And Sunday po, maghapon, mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, doon din po sa Marilao sa Bulacan Chapel po natin mga minamahal. Sa mga hindi po nakakaalam o hindi po nakakatungo doon, yung po ang ating Marilao, Bulacan Chapel po, yun po naroon po sa dulo, sa T. Mendoza po. Sa dulo po yan, sa T. Mendoza Street, sa Barangay Saog, Marilao, Bulacan, mga minamahal. At meron po tayong TV program. Yan po sa Channel 4. Yung pong subaybayan ng Jesus Miracle Crusade, which is being telecast every Saturday in the evening sa Channel 4 po yan, 10:30 p.m. to 12 midnight po. For our radio program po sa DZME, Radyo 1 po, 15:30 30 kHz sa Emban po ang Jesus Miracle Hour. Yan po yung Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. Ang ating po website, www.jmcm.org. At mga minamahal, pwede po kayong tumawag po sa mga nagnanais po mag-request po ng panalangin po sa lahat ng mga webcast viewers po natin. Mag-isa mga baguhan po. At sa dito yan po, for prayer and counseling, kindly you can dial some of our numbers, 837-29194. I-jot nyo po, 837-29194 and 837-5114. Again, 837-5114. 1148. Iba rin po ng mga numbers natin, mga cellphone numbers po, i-fill na flash po yan. Yun na lamang po, kopyahin, i-fill na flash po yan habang nag-a-announce po ang inyo bang likod mga minamahal. Atin naman po ang ating pong church bank account sa lahat ng mga nagnanais pong maghulog po sa pamagitan po ng bangko or even from the comfort of your own residences or your own offices. Mga minamahal, you can facilitate the transfer of our tithes and offerings nyo po mga pledges and vows just as long as you have a strong net connection po. Yan po sa video, Banco de Oro at ang ating pong church, the branch of account ay sa Fairview, Quezon City. Subalit kahit sa branches naman po, may papadala po natin mga minamahal sa video, mga minamahal, just as long as you have the correct, the accurate account number po, you can write down po yung JMCIM or JMC o buong pangalan ng ating pong banal na gawain. Sapagkat mga meron din pong gumagamit po ng JMCIM at JMC po ayon sa SEC po. Kaya mga minamahal, mas mainam po, maisulat po natin yung pong buong pangalan na ating banal na gawain, mga minamahal. Nyo rin po maisulat yung pong JMCM, basta wag lang po magkakamali, 000390268 577. At mga mga sa atin namang pampakitapos ay akin na po nga may karagdagan po tayong announcement, mga mahal. Mga minamahal, this coming Wednesday po and Friday po and Sunday, gaya po ng nakalipas, mga minamahal, when we were holding our live streaming and our general worship services doon po sa Marilao Chapel po natin, ay meron din po mga shuttle po, mga minamahal. Dalawa po, magbumula sa pastorals po, yung shuttle po. Wala pong bayad dyan, pwede po kayo sumakay po dyan. Diyan po sa Old Pansrangco po, mga minamahal, sa Old Pansrangco, ilan? Dalawa rin po, mga minamahal. Dalawa mula sa pastoral house, na shuttle. Dalawa rin po dyan sa Old Pansrangco, mga minamahal. Dalawa rin po. Mga minamahal, ano raw po, excuse po, maksiyo lang po. You have to wait mga 2 hours bago mag-start ang banal na gawain. Hindi po pwedeng aalis agad kasi po yung iba, hinihintay po mga minamahal doon po sa bus, mga minamahal ko po mga kapatiran. Inulit ko po, pag nandun na kayo, hindi po agad aalis kasi yung iba po, dumarating pa po. Kaya maaari maghintay po kayo 2 oras po bago magsimula ang banal na gawain. 2 po diyan sa ating pong Novaliches Pastoral House at 2 rin po diyan naman po sa Old Pansrangco, mga manang. Palakpakan po natin, mga mahal, at the killing glory to God. Ating walang muli sa dakilang revival, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na paglusot. Mga kindly po, tayo na po tumayo. Aking ina na yan, bawat sa po ay tumayo. Abang atin na po pinagkakaloob ng lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, aking kapwa mga ngaral, Brother Charlie Arellano. Sa panalangin po, sa ating po pagkatapos. Amen. God bless you po, beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Tayo lahat manalangin, mahal ko, sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Jesus,
At sa punat panalangin ng aming beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, your end time prophet, mahal Panginoon. Narito kami, O Diyos, nagpupuri at papasalamat. Sa natapos mo ba ng nagawa ng tunay, pinagpala mong lubos, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit para sa iyo, Diyos. Ganun din siya yung banal na salita na aming napakinggan. Maraming salamat po. At higit namin, pinapasalamatan, mahal Panginoon, ang pagbuhos ay yung Santong Espiritu at aming nadama ay yung napakatamis na presensya. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, Ama. Ingatan mo po kami. Ilayo kami sa masasamang espiritu, gayon din sa taong masasamang pag-iisip. Sa mga disgrasya, kahabakan mo po kami. Lukubin ang Santong Espiritu, bawat isa sa amin, makarating sa kanya-kanyang tahanan ng taglayang pag-iingat mo, mahal Panginoon. Pagpalain mo at pag-ingatan mo, maging sa buong mundo na mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito'y samat panalangin. Amen. God bless you, Brother Charlie. Mga mga kindly po, mag-ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Mga mga meron po tayong breaking dyan. Inulit ko po, mayroon po breaking dyan. Breaking po, provide po ng ating Banana Minister. Libre po yan. Everybody can take po. Mari po tayo mag-break. Libre po yan. Nariyan po sa mga exit points po, mga mga mahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with love. I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord.
Praise the Lord. Mag-ingat po mga minamahal sa pagmamaneho, sa pag-uwi sa inyong mga tahanan. Lalo na po yung mga naka-motorcycles sa mga intersections. Magdoble ingat po mga minamahal. We love you all in the Lord. Our dear Jesus loves you more. And also may breaking po mga minamahal. Meron dyan sa information. God bless you.